Magandang araw sa inyo lahat. Tanghali man hapon ng gabi, Brother John ng Creo kay Pananampalatayang Katotohanan. At muli ay ako'y narito sa aking small YouTube content na it's all about music and God. And this is a non-monetized. Ako'y nagbo-broadcast dito sa Northern America. United States. Kanina, tinapos ko yung kasi malapit na yung primary election dito sa June 2, June 2nd. Ang napakatahimik ng election dito. Wala kayong makikitang mga nagbibigay ng mga pamphlets, nagsusulat o yung nagdidikit. Wala. Pwede kayong maglagay sa front yard nyo ng picture na kung para sa senator or congress o governor yan. Pero mostly walang nagdidikit dito. At walang maingay, walang nagdidikit sa mga karsada. Bawal ho yun. So very solemn. Pupunta lang kayo sa kung saan kayo, halimbawa precinct, wala namang pila, maraming upuan at maayos, may kaayusan. Walang vote buying dito, of course. At yung mga candidates na hindi nyo pa nakikilala, madali nyo siya ma-search sa, California List Candidates 2026 primary election, makikita nyo ron. Dahil ang aking political party, dahil ako'y kabilang sa isang political party, ay hahanapin ko at iboboto ko yung political party kung saan siya, using my internet computer or cellphone. Pagkatapos nun, meron ibang other candidates din na kung pareho silang political party. Ang binabasa ko ngayon dito, yung mga recommendation tsaka yung mga nagawa na nila. Binabasa ko yun. Pagkatapos kapag sa akin ang pinaka big deal ay dapat yung candidate na iboboto ko ay hindi pumapabor sa immoralidad, sa mga LGBTQ. Yan, isa yan. At sa mga tinatawag na mga crimes, mga parang pinababayaang almost mga Democrat kasing gumagawa ng ganun. I'm not belong to that political party. Democrats, kung tawagin, craps. So, I'm not belong to those. So, dito, ibig sabihin, sinesearch mo yung tao at nakikita ko yung kanyang yung parang biodata niya. Meron tama lang silang size kung ilang words ang pwedeng ilagay doon sa nila. Hindi marami Ayun ang nakakabilib rito sa Amerika. Yung paggagawa ng parang biodata ay meron siyang limit kung ilang 100 words o nandun lahat. Kasi tatama rin ang taong basahin yung kumahaba. Pangalawa, hindi tulad sa Pilipinas, yung kandidato, maaasahan, matapat. Walang ganun dito, walang ganun dito. Dahil alam natin na too good to be true na yung ganun. So dito, ang sinasabi nila sa biodata nila, yung experience nila, tsaka yung magagawa nila, na kung anong pwede nilang gawin na makatotohanan talaga, makikita ninyo. Kung sa sila kukuha halimbawa ng kanilang gagamiting platform sa mga ganyan. So, yung iba, mga retired veteran army, retired police officer, retired teachers, businesswoman, yung mga ganyan, nursing, retired nurses, mayroong housewife lang. So, lahat naman pwedeng tumakbo kung gusto mo. So, maglalagay ka ngayon ng adhikain mo kung based sa mo. So, hindi ko binoboto yung yung alam kong hindi siya capable. Doon pa lang sa pagsasalita niya, makikita ninyo, although hindi, meron kaya nga yung primary. Kasi sa mga mabababang position, may debate yan sa isang lugar. Pero dito sa primary, ang magde-debate dito, halimbawa, yung sa the same political party, halimbawa, candidate pareho sa pagka-presidente, kung 5 sila ron,
sa bawat 58 states, 50 states ay magdidebate, di ba? So makikita natin na ang election dito sa Amerika ay talagang quiet and peaceful. Hindi nyo nga malalaman na election na pala sa June 2. Primary yun, ibig sabihin, kung sino yung mga i-endorse. Halimbawa, yung governor ng California, kung sino yung iboboto, hindi lang naman isa yung tumatakbo, marami. So, pipili ka ron sa mga candidates. Sa political party ko, of course. Yung ibang political party ng iba, bahala sila. Pagkatapos, sa pinaka-main na talaga, yung panlaban na kung nanalo yung pinili ko at kung nanalo naman yung pinili ng ibang political party, silang dalawa yung maglalaban sa sa national election, sa pinaka na. So, ayun ang kagandahan ho doon. Wala akong nakitang candidate na na Pilipino o yung yung parang wala, mostly mga Latino doon sa Southern, yung mga sa ibang mga position. Muli, Brother Joe ito. Nais ko magbahagi uli sa inyo na salita ng Panginoon. Alam ko naman sa lugar niya sa Pilipinas is, of course, bumoto na ako dyan sa Pilipinas. Baka nga bumoboto pa rin ako dyan. Nilalagay nila kung botante. One time lang ako bumoto dyan. Pagkatapos nawala na ako sa Pilipinas. So, itong natin, until now, yung Pilipinas ay nasa parang paatras sa Stone Age. Makikita natin, ganun pa rin, lumala nga eh. Ang pamumuhay ng mga Pilipino ay naghihikaos pa rin. Tignan nyo sa halimbawa United Arab Emirates. May oil sila, di ba? Hindi naman malaki yung bansa nila, disyerto nga eh. Pero yung fair share ng mga oil refineries nila, yung pinaka-gold mine nilang oil, umangat ang buhay ng mga citizen nila eh. Binigyan ng fair share yung mga UAE, United Arab Emirates na mga citizen nila. Pero sa Pilipinas, mabalita nyo, di ba, mayroong mga tinatawag na gas exploration. May mga nakuha sila dyan sa Malampaya, di ba? Sa Palawan. Ang tanong, bakit hindi nararamdaman ng mga Pilipino ang pag-unlad sa buhay kung meron na nakuwang mina ng natural resources doon tulad ng gas, yung natural gas? Sino nakikinabang nun? Nasasayaran ba, na dadampian ba ang mga Pilipino ng kinikita na yon? O kanino binigay ng gobyerno yung karapatan para mag-drill doon? I-suck up yung mga gas doon. Sinong bansa? At pagkatapos, yung mga mining, yung mga nagmamay, sinisira nga yung kalikasan ng Pilipinas eh. Kaya bumabaha, di ba? Sino nakikinabang ngayon? Nararamdaman nyo ba mga Pilipino kung kayo ay umuunlad sa buhay dahil may nagmimina na ron sa Pilipinas? May mga oil exploration? Hindi ko tumatanggap talaga, hindi ko maubos maisip eh. Bakit gano'n na lang ang, can I say this word, kawalangyaan ng iilang mga tao dyan? Kahayupan, kasakiman, greediness, evil. At pagkatapos, ang nakakalungkot nito, yung mga Pilipinong politician na nakapagnakaw na sa kaba ng yaman, may ill-gotten wealth nang galing sa kasamaan, nagnakaw sa mga pondo, pagkatapos, magbibigay lang ng tinatawag na halimbawa, isang pirasong tinapay, may 2 latang sardinas at 1 kilong bigas. Pagkatapos, ilalagay sa plastic bag, nakatatak yung mukha niya ron, tsaka pangalan niya. Yung mga Pilipino naman,
Parang mga asong gutom. Parang mga buwayang maliliit na gutom na tuwan-tuwa at kinakagat. At sasabihin na, mabait siya kasi namimigay. Hello, may mga utak pa ba kayo mga Pilipino? Saan nyo dinala utak ho ninyo? Galing sa nakaw. At nagbigay lang ng barya-barya. Pagkatapos sasabihin nyo mabait. Iboboto nyo pa. Tingnan nyo sa election sa Pilipinas. Dinadaan sa sayaw, tsaka sa kanta sa entablado, di ba? We want to know ano ang tinatawag na solid platform ng isang candidate. Wala. Sasabihin nila, hindi pa naman ako na-elect eh. That is a big no. Red flag yon sa isang candidate na wala siyang ano. Kung meron man siyang plataforma, gawa-gawa niya lang yun at hindi niya gagawin yun, di ba? Ibig sabihin, 99.9% ng mga Filipino politicians ay evil. Mga walang yan tao. Walang pangarap sa Pilipinas na umunlad ang bansang Pilipinas, lalo na yung mga Pilipino na marginalized. Wala silang pangarap na itaas ang antas ng Pilipinas at maging mayamang bansa sa Southeast Asian man lang. Pero wala. Meron lang ako babasahin dito sa Biblia. Nagtataka nga ako bakit yung ibang na-elect. Kasi nga yung mga demonyo yung nandun sa sa mga position eh. Unang-una, sinasabi ko sa inyo, I wasn't born yesterday. Kung ilang presidente ang dumating dyan sa Pilipinas, I'm not that young. And I am not that too old, but I know what's going on sa Pilipinas. Tandaan ninyo, the history is always repeat itself. Nakapagnakaw na yung mga tao na yon na involved sa multi-billion na pagnanakaw, let's say trillion of pesos. Bumalik sa gobyerno, kumandidato, binoto nyo. Samantalang merong mga politician na matitino, hindi galing sa masamang pamilya, hindi galing sa mga nakawang ang yaman nila, kung meron mang yaman talaga. Sa bagay, may mga politician sa Pilipinas, yung tinatawag na nambubudol, kunyaring mahirap, yung pala mayaman pala, marami na natanggap na pera. Bilyon-bilyon galing sa illegal, funneling, illegal transaction, tsaka nakaw sa gobyerno. Kawawang Pilipinas. Kawawa. Pagkatapos, kung sasakupin kayo ng ibang bansa, ang laging pinagmamalaki, nandiyan naman ang Amerika. Pagkatapos, ang mga tao, uudyo ka na, lumaban tayo, magsundalo kayo. Wala nga mahalamon yung mga tao ron eh. Pagkatapos, ipalalaban mo sa ano. Big sabihin eh, ano nang kapalit? Kung buhay ang nawala doon sa mga Pilipino na yon na gusto nyo maging sundalo. Uulad ba ang buhay nila? At kinakailangan mabago ang sistema. Kinakailangan mabago talaga ang hudikatura, executive, Congress, Senate. Ang daming demonyo dyan sa Pilipinas. Mga poses ng espiritu ng kagahamanan sa pera, kapangyarihan at salapi. Hindi nga makalabas sa mga bahay nila ng mga walang mga bodyguards eh. E paano na lang yung mga bodyguards dyan na merong ibang mentalidad na ayaw niya magpa-api siya? There will come a time na yung bodyguard ninyo, kayong mga kurap na politician, siya ang bubunot ng barel para iputok sa inyo. Maraming ganyan. Learn it from the Russian yung mga naging bodyguards ng mga kalaban o yung mga binabantayan niya.
I'm not promoting violence, but I can tell na ganun ang mangyayari dyan. Mauuso yung tinatawag na assassination mismo gawa ng mga bodyguards. Kahit ilan ang bodyguards nyo, isang bala lang ang lulusot sa inyo, mamamatay kayo. Inuulit ko, hindi sagot ng violence, kundi ang sagot dito, yung mga Pilipino ba tama ba yung binoboto nila? Tama ba yung mga taong gusto nilang manalo? Ayan na naman ang magiging eleksyon nyo sa 2028. Kapag bumoto kayo nang hindi talaga merong sustansya ang utak, sapagkat ang isang bobong tao, pag sinabing bobo, tandaan ninyo, ang pagiging ignorante o ignorance have a cure. I-educate lang siya, di ba? Pero ang stupidity, there is no cure sa pagiging estupido. Kasi yun na siya eh. Because the fool says in his heart, there is no God, there is no justice. Meron nang babasahin dito. Sa Matthew chapter 6, verse 23. Ang sabi rito sa English muna, New King James Version, "But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness?" Wow! Malalim ang kahulugan ng sinabi ng Panginoon na to. Sa Tagalog, Mateo 6, talatang 23 o 23. Ang sabi, "Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman." Lalong dumiin sa Tagalog. Ang ibig sabihin nito, ang window ng ating katawan ay ang ating mga mata. Yan ang bintana ng ating katawan, ng ating mata. At may kasabihan, di ba, na ang window ng ating kaluluwa, yung window ng kaluluwa natin, ay ang ating mga mata rin. Kapag madumi ang iyong mata, kung malabo ang iyong mata, ibig sabihin malabo ang iyong mata ay you can see what it says about the Bible, about the warnings and signs, pero yung mata mo ay hindi mo itinitingin, malabo ang paningin mo. May kadahilanan niya kaya malabo ang mata, di ba? Either cataract, either yung vision mo hindi na 20/20. Tulad ko, ang vision ng mata ko, hindi na ako 20/20. Pero hindi ako, I don't wear glasses. I can still drive nighttime. Minsan, yung letra ay hindi ko makita na nakikita kong parang nagdodoble yung letter B, ganun. May pagkakataong ganun. Ang gagawin ko ay titingin ako dun sa mapa ko, dun sa screen ng kotse. Meron dong mapa, di ba? Makikita ko yung street, ay ito yung street. Pero before I go sa isang place na hindi ko alam, kahit kasi meron akong navigator o yung mapa, kapag hindi ko siya ni-rehearse, malilito ko ron. Ang ginagawa ko, sa mapa, bago ako pumunta sa isang lugar na bago lang sa akin, magdadrive ako, tinitignan ko muna sa mapa kung ilan yung intersection, tapos yung stoplight, halos sinaano ko kung ano yung kalapit. So when I get there, ay yung mga signs na nakita ko dun sa navigator, o dun sa screen, ay
ito na yung magiging palatandaan kung saan ako mag-exit. Halimbawa, exit 143B, kinakailangan kakanan ka ron. Yun ang mga exit dito. Nakikita ko naman yun. So, bakit importante sa atin yung mata? Kasi ang mata ang nagbibigay ng liwanag sa buo mong katawan. Kasi kung ikaw ay bulag, how can you eat? How can you cook? How can you tell anong oras na? Di ba? So, yung matang importante. Kaya nga, dito may tinatawag na OSHA. Yung OSHA. Occupational Safety Hazard, something like that. Nakalimutan ko na ibang na OSHA. Ganun. Safety hazard yan. Kapag sa isang trabaho, kailangan mong magsuot ng salamin, yung goggles, safety goggle, kinakailangang isuot mo yun. Kasi babasahin mo yun. Meron tinatawag na manual doon. Halimbawa, meron kang tatanggalin na parang parts ng machine. Makikita mo ron PPE, kung ano yung gloves mo o yung glasses mo. Sometimes kinakailangan sundin mo yun. Kasi yun ang sinasabi ng regulation ng United States about occupational hazard, yung OSHA. Susundin mo yun. Magsusuot ka. Kasi once na may nangyari sa'yo, nabulag ka, may tumalsik na metal sa mata mo, ay malalaman ng OSHA yun. Ngayon, iimbestigahan ang mga supervisor tsaka managers doon. Bakit yung pinabayaan yung isang tao na to? So, anong mangyayari nito? Because you lost your eyesight, you cannot sue the company. Kasi you violated yung OSHA. So, pwede kang i-fired kagad ng supervisor mo o manager. So, yun ang pagkakaiba. Walang palakasan in America, in the US, there's no such things like kilala mo to, kilala ka niya, kahit gumawa ka ng paglabag, kala mo sasaluhin ka, no? Hindi. Kasi nasa, nagre-record yun, nagpumupunta ka agad yun sa certain administration ng, yung tinatawag na mga work compensation, yung mga ganyan, kung lumabag ka nga bilang empleyado. So, government pa rin ang nun. So, hindi ganon. Hindi ganong dahil kilala mo, na-disgrasya ka, dahil you didn't follow yung procedure, ay kawalan mo yun. Now, ang sabi rito, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Ito na yung ang sabi, kung ikaw nakikita mo ng katotohanan sa Biblia, and then ang ginagawa mo ay ini-scan mo lang, and then you just, wala yan. Just like that, may violation ka ng ginagawa according sa sinasabi ng Bible, injustices ng ginagawa mo sa kapwa mo, subalit binabaliwala mo. Meron kang bad eyesight. Ano ang nasa yon, sabi? Yung inaakala mo na ikaw ay matuwid pa rin o banal o mabait kang tao, you feel you're clean. Jesus said, if therefore the light that is in you is darkness, yung pala darkness na pala yung nasa iyo, how great is that darkness? At sino? Ang sabi rito. At ano ang darkness? Anong darkness na binabanggit ng Panginoon na dapat ay hindi tayo pumailalim?
Ito, tingnan natin dito. Makikita nyo sa Book of John, sa Book of John chapter 1 verse 5, ang sabi sa Tagalog, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagkapi kailanman ng kadiliman. In English, New King James Version, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Kita natin, magkaiba ang light sa darkness. Ang nagiging cause kung bakit ang darkness powered ka ng darkness ay if your eye is bad. Pag sinabing bad, yung mata natin ang ginagamit natin saan? Sa panghusga sa tao. Isa yon. When we judge others, not ourselves, it means our eyes are bad. At yung dilim, pumapasok pala sa kaibuturan ng puso ng tao sa kanyang kaluluwa. Dahil yung kanyang mata ay masama. Hindi reliable. Subalit ang pakiramdam ng isang tao, he still feel safe. O just like he is self-righteous. He is better than other people. Akala niya liwanag pa nasa kanya, yung pala dilim na pala, Jesus said. Napakadilim yan, ang sabi. Pag sinabing dilim at napakadilim pa, you don't have anymore any little spark of light. Walang light, walang liwanag na kapiraso. Parang spark yan ng Alam niyo yung nag-ano ng lighter, nagsisindikin ng lighter. Di ba may mga spark na daw maliliit? Kapag ang eyesight mo ay masama, kahit anong gawin mong spark, hindi mag-aapoy yun. Hindi mag-aapoy. Yung isang tao na madilim na ang kanyang kaluluwa, wala nang spark Napakadilim na. Dahil pinamugaran na siya ng kasamaan, kadiliman. Kaya dito makikita ninyo na tingnan nyo, sinabi ni Jesus Christ sa atin bilang mananampalataya na nakikita natin ang injustices sa pamahalaan, sa lipunan, sa pamayanan. Subalit kung wala tayong ginagawa na pagtutuwid at pinababayaan natin sila, lalaganap yung kadiliman na yon. At at the end, lahat ng tao ay ma-overpower ng kadiliman. Kaya nga tingnan nyo. Jesus said na yung binasa natin na kung ang inaakala ninyong liwanag na nasa inyo ay dilim pala, napakadilim niyan. Sinabi ng Apostol John sa 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung kayo'y namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, because God, ang sabi rito ng Biblia, ay lives in the light. He is the light. Gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. This is the difference. When you stay in the light, maliliwanagan ang iyong mata, your eyes, yung mata mo
Ayun ang window ng soul mo at ng body mo. Ang mata mo, ang literal na mata mo, ang window ng body mo. But your spiritual eyes is the window of your soul. Kung namumuhay daw tayo sa liwanag ng salita ng Diyos, sa aral niya, gaya ng pananatili ng Diyos na siya'y liwanag, tayo'y nagkakaisa. May unity at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Because of what? Namumuhay tayo sa liwanag. Kaya dito, kikita rin ninyo na sabi nga ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang sabi niya, Ephesians chapter 5 verse 8, Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. If we claim we are in the light, we should walk tulad ng sinabi ng Panginoon, lumakad kayo sa liwanag. Dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Dahil nasa Panginoon na kayo na siyang liwanag, God of light. Ngayon, ang sabi, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Mamuhay po tayong ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. When we see other believers of Christ that they are living like hell, they said they were Christians but living like hell. Ang sabi rito, tell them about the light. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Yung pamumuhay natin, our lifestyle, must be according sa light ng Panginoon. Nasa sa inyo yun. If you don't want to obey the light, darkness will overpower you. Ma-overpower ka ng darkness. At sabi ng Panginoon, napakadilim nun kapag na-overpower ka ng darkness. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat, sabi ng Galatians chapter 5 verse 25, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, dahil sa paglakad natin sa liwanag, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. The Holy Spirit. Ang Holy Spirit daw po ang paghariin sa buhay natin. Kasi siya yung iniwan ng Panginoon nung umakit na sa langit. Until now, nandito ang Holy Spirit, siya ang ating katulad ng guro, teacher, tulad ng ating mga ina, tulad ng nanay natin, tulad siya ng, let's say sabihin na natin ng mga lola natin na patuloy tayong iniingatan. Pagka mahuhulog tayo, kung nung mga bata pa tayo, di ba, aalalayan tayo, sasabihan. Ayun ang gawain ng Holy Spirit. Tulad ng sinabi ko nakaraan, nag-ministry ang Panginoon sa mundo ng only 3.5 years. Yung ministry niya. Pero yung ministry ng Holy Spirit, almost 2,000 years na. Until now, nandito. Kaya nga, when the Holy Spirit inalis na sa earth, and then the Antichrist will appear. Yun ang sinabi ng Biblia. Kaya hindi pa lumilitaw ang Antichrist dahil the Holy Spirit, the God, the Holy Spirit is still here with us at patuloy na tumatawag sa mga taong nakatakda na sa kaligtasan. Ang tinatawag lang ng Holy Spirit ay ang mga taong naliligaw, predestined. Hindi kahit sino man. Kahit magsusumigaw kayo sa karsada, kung sa 100 taong dumadaan doon, 2 lang pala
ang nakatakda sa kaligtasan, yung dalawa na yon ang tutugon sa panawagan nyo ng pagtanggap sa Panginoon. Tandaan ninyo yan. Dahil alam na ng Panginoon ang saktong bilang ng mga kaluluwang tatanggap sa Kanya, hindi pa tayo pinapanganak. Tulad ni sinabi ni King David na, you saw my unborn body, hindi pa man siya isinisilang. Kaya sabi ng awit, Psalm chapter 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Yun ang salita ng Diyos. If you are abide in the Word of God, if you are abide in Christ, in His promise, the gift of salvation, the gift of the Holy Spirit, yung mga aral ng Espiritu ng Diyos sa atin, tayo ay mananatili sa liwanag na binabanggit ng Panginoon sa atin. Kaya nga, sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, yung mga Christian Romans, sabi niya na namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Makikita natin, yung tinatawag na darkness, the hour of darkness is passing at malapit ng lumiwanag, meaning he is talking about the second coming of our Lord Jesus Christ. The darkness and the light ay ipupush out ng light yung darkness sapagkat iyon ang second coming na binabanggit. Kaya nga sabi rin dito na namamaalam na ang gabi. Ibig sabihin, namamaalam ng gabi. Bye-bye, nighttime. Huwag niyong susundan ang nighttime. Kung saan kayo nakakakita ng dilim, halimbawa sa daan, do not walk in the darkness. In the darkness. Hindi ho dapat. Kaya nga, kung lalakad ka, may madilim, may flashlight ka. May mga flashlight na nabibili, di ba? Pagkatapos merong flashlight, tapos may makukuryente mo pa siya ng flashlight mo, o kaya magtala ka ng pepper spray, yung mga ganyan. May mga kababaihan naman dito sa Amerika, hindi lang yun ang dala. Meron tinatawag na concealed carry weapon. So, yung mga ganyan. Pero anong nararapat? Avoid nyo ang paglakad sa mga madidilim na parte ng daanan. Yan ang ibig sabihin din nun. Either mayroong doon open manhole at mahulog kayo, o mayroong mga masasamang tao na nag-aabang at igagrab ka. So, ayun ang pinapaiwasan sa atin. It's safety measures din yun. Kahit saan, itinuturo yun. Huwag kang lalakad sa sasakyan na merong bukas na pintuan, lalayo ka. Baka itulak ka ron at makidnap ka. O yung hihintuan ka ay huwag kang hihinto. Kung may huminto sa'yo, huwag kang hihinto kahit magtanong. Lampasan mo at pumasok ka na lang sa safe na lugar o iskinita o store na bukas at doon ka tumawag ng pulis kung matatandaan mo yung plate number, di ba? Dito makikita natin dito na ang sabi rito sa Kawikaan, chapter 4, verse 18, kapag ikaw'y napatnubayan ng Diyos sa iyong daraanan, ikaw'y matuwid na tao. Kawikaan 4:18, ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Nakikita ninyo, ang daan ng matuwid nililiwanagan ng Diyos tulad ng sunlight in the early morning. At habang tumatagal, ay tumitindi yung liwanag habang sa paglalakad mo. Umaabot na ng katanghalian tapat, lumiliwanag na. Ayun ang ibig sabihin ng Panginoon na manatili tayo sa liwanag.
Huwag nating ipagpalit ang katotohanan ng Diyos, ang hustisya ng Diyos sa paggawa ng maling desisyon o sa halaga ng pananalapi o sa halaga ng posisyon para baluktutin ang katuwiran ng Diyos. Ay, huwag nating gagawin daw po. Kaya malinaw yan na gano'n, na binili na tayo na kung ang inaakala ninyo na liwanag na sa inyo ay dilim pala, ay napakadilim niyan. Kinakailangan na makaalpas tayo sa ganun. At alam natin na nung mangaral ang Panginoon sa mga alagad niya, ay palagi niya sinasabi na let's keep on walking while there is light. Sapagkat kapag dumilim na, ay wala na makakagawa if it is too late. Ibig sabihin, kapag dumating na ang oras ng kadiliman ng pagharian ng mundo at mga taong makasalanan, Christ, He is talking about the coming of the Antichrist, ay wala na raw po makakagawa. Kaya kita ninyo, sabi ng Biblia, sabi ng awit 27 verse 1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Nakikita natin dito, i-compare natin sa English word yung sinasabi na to. When we compare it sa English, ang sabi rito, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Siya ang ating ilaw, kaligtasan, lakas, na dapat hindi tayo matatakot, hindi tayo madidisappoint o afraid o manghihilakbot. Kapag ang katotohanan, ang justice ay iniingatan natin sa ating buhay at sarili at itinutuwid natin yung iba na walang liwanag at hindi alam ang justice, sa halip ang ginagawa nila injustices, ay kinakailangan magliwanag tayo sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon na you are the light of the world. Ang bawat isa sa atin dito, ang sabi rito, Matthew chapter 5 verse 14. This is what Jesus said. Ang sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Matthew chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Hindi sila, hindi yung mga makasalanan, kundi tayong mananampalataya. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol o yung uphill ay hindi maitatago. Makikita natin, ito ba'y literal? Spiritual context nito, sa spiritual interpretation, ay ano? Lahat ng believers to Jesus Christ ay may liwanag. Kahit saan kayo pumuntang lugar, and then, in God's own eyes, kahit sa mga angels, ay alam niya kung sino-sino ang may liwanag. Naglalakad tayo, hindi natin nakikita at ng ibang tao, pero yung mga angels sa langit, pati ang Diyos, pati ang mga evil spirit, mga fallen angels, they know that you have the light of God in you. Kaya, kahit daw nasa ibabaw tayo ng city, doon sa
uphill, sa hill, yung physical body mo, kapag nakita ka ng mga spirit beings, they see the light on you. You have the light. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew 5 verse 14 sa English version, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Si Jesus Christ ang light of the world, and then we are also the light of the world. Siya ang pinaka-source ng light natin, ang Panginoon. Kaya makikita ninyo, kung liwanag pala tayo sa mata ng Panginoon, bakit? Ano ba tayo? Liwanag pala tayo. Nagliliwanag tayo. Parang ano yan, kung meron kayong tinatawag na night vision goggle, makikita ninyo yung tao, di ba, nagliliwanag siya kung siya pupunta. Sa atin tayo, it's literal na nagliliwanag tayo sa mata ng Diyos at ng mga anghel niya sa langit. Kaya sabi rito, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. 1 Thessalonians chapter 5 verse 5. So tayo ay nagliliwanag. May liwanag na tayo. We are the sons of light na sinasabi. We are children of light. Kaya dito makikita nyo na ang sabi ng Panginoon dito sa John chapter 12 verse 36, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo maging mga anak ng liwanag. John chapter 12 verse 36. Let's compare it to English. Kaya sabi rito, while you have the light, John chapter 12 verse 36, while you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. So lahat ng mga believers ni Jesus Christ, because we believe in the light, because Jesus is the light, while you have the light, yung ating liwanag ng ating pananampalataya at kaligtasan, nasanin ang ating pananampalataya dahil sa tayo nananampalataya, and then believe in the light that you may become sons of light. Because we believe and we became sons of light. Sons and daughters of light. So napakaliwanag ko nito na manatili tayo sa liwanag ng Diyos. Minsan yung ating mata ay nagagamit natin sa hindi tama. Minsan yung mata natin, nagagamit natin sa tinatawag na pagbibigay ng maling akala. At yung mata rin natin na to, ito rin ang unintentionally sometimes, and worse is intentionally, pinalalabo natin. It is because why? Meron tayong doubt. Meron tayong tinatawag na small portion of unbelief sa promise ng Diyos. Kaya sabi rito,
Sa Kawikaan, chapter 4, verse 25. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Tingnan nyo Ito napakahalaga nito, yung pananaw natin, tingin natin. Ang sabi, Proverbs chapter 4 verse 25. Let your eyes look straight ahead and your eyelids look right before you. Ibig sabihin, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong mata. Ibig sabihin, focus ng iyong mata. Focus ng iyong tanaw. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Ang linaw. Pag sinabi ng Panginoon na you have to move forward, you don't need to look back. Alam niyo nangyari sa asawa ni Lot, di ba? She looked back. And then, she became a pillar of salt. When God said, move forward, move on, yung eyes mo ay straight ahead dapat, straight ahead. At ang iyong tanaw ay ituon mo ang pansin sa iyong patutunguhan, yung pinaka-goal mo. Bakit kailangan na yung mata mo ay ituon mo sa patutunguhan mo? Para hindi ka ma-distract sa left and right mo. Tingnan niyo yung mga kabayo, di ba? Nilalagyan ng eye cover dito. Para yung paningin nila doon at hindi sila magulat sa paligid nila. Yung merong parang takip. Yung para yung paningin nila. Kasi yung vision kasi ng mga kabayo ay nakaharap, pero yung mata nila naiikot nila rito sa left and right. Parang mata ng manok. So, kaya nilalagyan ng mga, sa racing ay nilalagyan ng cover yun para yung diretso lang. We're not horses, but I'm trying to say is, yung horse na merong ganon ay nakapokus. So, ano yung focus na yun na sa atin? Wala naman dapat ilagay sa mata natin, di ba? Ano yun? Na dapat wala nakaharang sa mata natin na makakadistract sa atin, which is the promise of God. Ayun ang pinaka-cover natin. Kaya dito makikita ninyo na yung the eye, yung mga mata, eto, tingnan nyo. When we keep on walking for the purpose na yon, yung nakakonsentrate ka sa patutunguhan mo, while we're doing it, we keep on walking in the light. Ang sabi ng Kawikaan 27 verse 2, hayaan mong iba ang sayo pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Alam nyo to, sa mga marathon o race na hindi pa natatapos, di ba? Matatapos nila sa finish line. Anong ginagawa nila? Merong early na celebration, di ba? Maraming ganyan eh, yung mga nagwo-walkathon, ganon-ganon, kaya nagmamarathon. Sa likuran niya, meron pa pala. Ang nangyari ay binubuhat na kagad yung sarili niyang bangko. Akala niya champion na siya. Hindi pa siya nakakatawid sa finish line. Kaya sabi, hayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. So sa pagta-travel natin, sa paglalakad natin sa buhay na merong purpose, do not turn your head back and never
celebrate too early. Ibig sabihin, ayun daw po ay nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. Parang sinasabi, Brother Joe, I'm concentrating with the Lord. Hindi ako nagkakasala. Kinalimutan ko na yan dahil attentive ako lagi. Hindi ko sinasabi sa inyo na gumawa kayo ng kasalanan. Pero tandaan ninyo, habang nasa katawang laman pa tayo nito ay nagkakasala tayo. Kaya nga may tagapamagitan tayo. Yung biyaya ng Diyos ay laging nahahayag. His grace is always there for you. When you fell into sin, just admit it and confess your sin to our Lord, God, and Savior, Jesus Christ. At anong sabi? Ay, iwasan mo nang magkasala ng the same sin. Kaya nga yung kay Apostol Pablo, di ba, binili na niya yung mga babae o yung lalaki na mag-girlfriend na kung di na kayo makatiis sa inyong sitwasyon, ay magpakasal kayo, sabi. Kesa ma-burn with passion pa kayo. At hindi lahat kasi makakatanggap ng ganong sitwasyon. So, ang ibig sabihin ay, if you fell into sin, don't be like Satan. If you fell into sin, don't be like Judas Iscariot. If you fell into sin, be like Apostle Peter, na nagsisi siya at nanumbalik sa Panginoon at naglingkod ng patuloy. Hanggang sa ang kasalanan ay wala ng epekto sa kanyang buhay at siya'y naglilingkod na sa Panginoon at hanggang siya ay mamatay. Yan ang aking naisabihin sa inyo. Lumakad tayo sa liwanag. Lumakad tayo sa aral ng Panginoon. Lumakad tayo na kasama ang Espiritu Santo. Ang mga pangako ng Panginoon, ang kanyang salita. Sabagat sabi niya, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kaya sabi rito, ang paglakad natin sa Panginoon ay hindi ito isang kontrata. It's not a contract. If we walk with God, it's not a contract. Remember, si Enoch from the 7th generation, he walked with God and God took him. Ang paglakad sa Panginoon, kaya sabi rito, ang paglakad sa Panginoon ay hindi ito kontrata. Ito, tingnan niyo. Sayin natin dito. Dito sa Book of Amos, chapter 3, verse 3. Can two walk together, again, can two walk together unless they are agreed? Amos chapter 3 verse 3. Sa Tagalog, maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? It's not a contract. Pag sinabing contract ay pag ayaw mo nang ituloy yung contract, pwede mong putulin yun, di ba? Kahit sang ano naman pwede mong hindi sundan yung kontrata. Ang sabi, can two walk together unless they are agreed? Agreed on what? Agreed on something. Agreed with the Lord. Nag-agreed kayo sa Panginoon. Both of you accepted our Lord Jesus Christ and you agreed upon His words, upon His promise. It's not a contract. It's a agreement. It's not by way of contract.
It's agreement. It's parang sa atin ay word of honor, palabra de honor. Meaning, it's a promise. It's yung panata. Ibig sabihin, ito ay tinatawag na tulad ng sumpa. Pag may sumpaan, parang yung dalawang ikinakasal, babae at lalaki. Di ba magsusumpaan sila sa bawat isa. It's not a contract. It's a long life na tinatawag na agreements. Yun ho yun. Hindi pwedeng isulat sa papel yun. Yung agreements nila na yun. Yun ay galing sa kanilang pananalita na sinasabi na yung gumagawa ng sulat, di ba? Mamahalin kita sa pagtanda. Ang kinikilig doon yung mga nakikinig, di ba? Lalo na yung mga chismosa. Binibidyo pa para meron pang content sa Facebook. Pero sa mag-asawa na yon, makikita natin, yun ang moment nila. Doon niya makikita yung mukha talaga ng babae. Not because of her makeup. Makikita niya na siya mismo yun. Na parang sarili niya, yung babae na yun, na reflection ng sarili niya. Kasi nagmamahalan sila. Kaya magsasabi ng sumpa sa bawat isa. Na alagaan, mamahalin, sa hirap at ginhawa. Pwede ba mangyari sa babae at lalaking hindi pa ikinakasal? Ito sa isang pagkakataon na kinakasal sila. Merong isang tao naman na hindi pa man kinakasal ay may sumpaang ganun. Mamahalin kita, engagement ang tawag. Mamahalin kita, ganito, ganon. Mamahalin kita. Pero pag may nasumpungan silang hindi maganda sa bawat isa, ay nasisira, naghihiwalay sila. Can two walk together unless they are agreed? Yes, we must agree on both, bawat isa sa Panginoon. Tulad ng paglakad natin sa liwanag, we should agree sa Panginoon na siya ang ating susundin. Ang salita niya ang ating gabay, liwanag sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan na itinuturo sa atin ng Panginoon upang ang Panginoon ay makasama natin forever and ever sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Marami po salamat. Brother Joe, ito ng Karyoke Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen.